Nagbago po ba ang plano ng inyong grupo para sa Bonifacio Day protest ngayon na marami pong mga naglabasan at marami na naman pong mga developments? Wala naman pong nagbago, go na go pa rin tayo dahil ito ay matagal ng plano at nasa tama naman ang aming panawagan. At ano po yung panawagang yon? Yung layunin po ng inyong protesta? Oo, ang ating layunin ay matuloy yung ating sinimula noong September 21 at yan ay ilantad, ipabalik ang pera, ikulong ang mga nangurakot at sa amin lang po respetuhin ang ating konstitusyon para panalo po ang sambayanan. Kayo po ba ay papayag na meron pong magsaentablado para halimbawa manawagan po laban sa isang personalidad? Wala pong ganun sa amin, ano? Ang panawagan namin, syempre magiging personal yan dahil meron na hong talagang dapat na ikulong, ano? Napangalanan na rin po yan kung ano man ang gusto nyong naging proseso. Marami pong lumabas doon sa Senate Blue Ribbon Committee at nagsimula na po ang ating ICI. At amin pong inaasahan na hindi po matitigil doon sa listahan na yon na inilabas na. No? Sana tuloy-tuloy pa yon. Isa ho yan sa panawagan naming ilantad. Sana tuloy-tuloy ang ICI, maganda po ang investigasyon. At sino po ang guilty, whether Duterte camp, Marcos camp, only for themselves camp, ay sana po ay talagang makasuhan na yung mga yan. Ano po ang inyong tansya kung ilan po ang dadalo? Ang amin hong dumalo noong nung 21 ay 100,000 plus. At least dodoblehin yan kung hindi umabot pa po ng mas marami. Hopefully, maybe in our biggest estimate, we're hoping for 500,000 people. Corina, kami hindi ito hakot. Ang napansin rin namin noong September 21, ito ay spontanyong sumama ang mga tao. So meron naman ho kaming mga organized na grupo doon, pero maliit ho yun kumpara doon sa talagang dumagsalang na ordinaryong mamamayan na gustong ilabas ang kanilang damdamin at magpahayag ng kanilang kagustuhan na yun na nga po, sana po ikulong na yung mga kurakot. Saan-saan po ang inyong pagtitipon, ma'am? So, sa yan? Sa People Power Monument po yan. Ang aming plano for the moment ay yung buong White Plains ay sasakupin natin hanggang makarating sa Katipunan at ang ating stage po ay nasa may People Power Monument. Susubukin din po nating magkaroon ng mga LED screens para hindi naman kailangang magsiksikan doon ho sa harap. Ang nangyari ho sa 21, medyo talagang siksik na siksik. Lahat gustong makarating doon sa stage. Hindi ho namin inaasahan na ganong kalaki ang magiging response ho ng bayan. We are preparing for really more people because we're also hearing that hindi pa sapat yung 21 and more people would like to come as well. So will there be different locations for stages? Kasi hindi po ba medyo makikitid po ang mga kalye dyan? I mean, even if it were EDSA, ang haba po ng EDSA, hindi makikita ang programa. So LED screens po ang maglalabas na lamang. Ma'am Corina, hindi ho tayo ganun kayaman, hindi kasulad ng mga nangurakot na kayang mag-fund ng so many things. Okay. Ang pangako po ni Pangulong BBM, siya po'y magpapakulong bago magpasko. Ano po ang inyong reaksyon? Kami po, hiningi ho namin yun. At tingin ho namin kayang magpakulong bago magpasko. In fact po, yung ibalik, yung panawagan naming ibalik, kaya namang before even Christmas, makumpiska na yung ibang clearly properties that were clearly not in line with the wealth and salary of those government officials. Okay, sige po. Marami pong salamat sa inyong panahon. Tindig Pilipinas spokesperson Dr. Sylvia Guy Estrada Claudio. Maraming salamat din po. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.